false and blind, for whether is greater, the gold or the temple that sanctifieth the gold? And whosoever shall swear by the altar, it is nothing, but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. Ye false and blind, for whether is greater, the gift or the altar that sanctifieth the gift? Sabay-sabay. Whoso therefore shall swear by the altar, swear it by it and by all things therein. Let's pray. Lord, salamat sa mga salita, Panginoon. We pray. Kayo po magpala, Panginoon. Magturo sa amin ngayong umaga. Dapat ang malaman sa aming buhay Kristiyano, Panginoon, especially sa topic na soul winning. I pray, gamitin yung mga passages na ito, Lord, yung salita, yung lingkod ngayong umaga para po ma-advance nga po yung plano sa amin. Mangyari ito, Lord, dahil di madali. Sa mag-encourage ng taong may dahilan na, maraming dahilan, Panginoon. Tawarin niyo kami kung nagkukulang kami, Panginoon, pero kayo po masunod sa aming buhay, sa maraming bagay, especially sa ganitong bagay, Panginoon. So I pray, kayo maitaas, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name pray. Amen. Amen. Makapo na po. Good morning sa lahat. Okay. Soul winning topic po tayo. Title po natin ay Enemies of Soul Winning. So marami tayong topic soul winning, no? Pero this time, focus tayo sa kalaban. So naalala ko lang, familiar to kasi yun ang una ko naisip na title. Ang pinaka natin dito talaga is itong 15, no? So mga kalaban, napakalinaw. May kalaban ng Diyos, may kalaban ng gospel, may kalaban ng soul winning. So, alamin natin yan para maiwasan natin malabanan ng tama. Okay? Pinalala ko lang kasi pamilya nga enemies of soul. Saan ka man narinig yun? Pamilya ba kayo dyan? So, kaya sinerge ko lang, nakakita ko tama, si Jack Hyles, may libro pala siya. So, banggitin ko sa iyo yung mga points niya, no? So, sa libro niya, sabi dyan, ano yung kalaban ng soul winning? Lordship salvation. Number 2, ultra-dispensationalism. So, pero sa atin, position natin dito, yung dispensationalism pa lang, hindi na kailangan ultra. Yung palang kalaban na yun eh. Iniiba yung gospel nun. I-deny nila yan, mga i-deny nila, pero pupunta yun doon. Anyway, pangatlo niya, formal worship. Paano naging kalaban yun? Kasi yung definition pa lang ng form is forma. Pag puro ka forma lang, kalaban mo yung soul winning. Sabi niya, which is naintindihan naman natin, no? So, binabanggit ko to para magkaroon tayo ng general idea din. Tama yung mga ano niya dito eh. Pero sa atin, kukunan sa 23, Matthew. Ano pa? Misunderstood repentance. Napaka-importante nito. Kasi pag yun nga, repent of your sin ka, parang Mormon, parang kang Billy Graham, malilito yung tao, so kalaban ng soul winning yun. And then, false Bible. Pag ginamit mo yung Bible ng ibang translation, di yan perfect, bandang huli, baka kaligaw-ligaw yan. Natake lang natin yan. May tayong seminar na di ko pala na-upload pa na naman. Nakakalimutan ko lagi. Puno na yung aking may time. And then, church leaders, no balls, not soul winners. Yun ang title niya eh. So, hindi ko na binasa to pero alam ko agad kung anong sabihin niya dito. Yung mga leader daw, na ang feeling nila, may point tayo mamayang ganito, no? Ang tawag nila sa sarili, no balls, kesyo, kagalang-galang. Ba't ako mag-soul winning? So, kalaban natin yun kasi parang paano kung ganyan, si Jamie, manager na or something, BP ka na. Mag-soul winning ka pa ba? Why not? Kilala akong ganyan eh. Sabihin sa kay Jack Elsto sa libro niya. Pang-7 daw. Opposition to pastoral leadership. Hindi ko alam anong ba't nang ginagawa yun. Siguro, may ibang diskarte. Siguro. No? Then 8, the Universal Church. Of course, Catholic yan. May idea na lahat tayo, anak ng Diyos. So, kalaban natin yun. Kasi nalilito yung mga tao. Siguro, ganun yung point niya doon. Then, second to the last, the modern tongues movement, charismatic. Again, di ko binasa to, pero yung nasabi niya. No? So, obviously, lahat ng kulto, may point din tayo dyan. Kalaban yan. Kasi nalilito yung mga tao sa turo nila.
And then last is lifestyle evangelism. So merong style, inauso sila, kaya siya dapat kaibiganin mo muna. Maganda naman pakinggan, tama naman sana, pero hindi muna, hindi yung requirement. Ayaw sabihin, ikaw, kaibigan mo ba yung mga, paano mo madala sa church? Iba yung soul winning, iba yung dalhin sa church. Amen? Amen. So yun ang according to Jack Hyles, mga kalaban ng soul winning. Pero tayo, sakto rin kasi yung title kaya ginamit ko na, no? So marami tayong points dito, hindi ko natapos, no? Tuloy natin mamayang hapon. So to this morning, at least hanggang 8 lang tayo. Na-identify ko dito sa chapter na to, napakalinaw. Napakagandang gawain, kinakalaban. So again alam niyo na kaligtasan, napaka-importante, amen? Ang ganda ng kanta kanina, Jesus paid it all. Ang problema sa atin, baka puro awit lang tayo ng ganyan, hindi mo na-appreciate yung ibig sabihin ginawa ng Panginoon. Kung binayaran nyo na lahat, salamat, pero hindi pa rin automatic lahat ligtas na, i-share natin. Again, soul winning topics to, no? And then, ano yung sabihin? Enemy. Alam na, kalaban, yung nag-go against sa'yo, ginagawa mo yung dapat mong gawin, lalabanan ka. Hindi lang tao to. Mga prinsipyo, mga kasinungalingan, at mga pang iba mamaya, makikita natin. And then, yun lang, alam natin, nasa battle tayo, nasa war tayo. So, kailangang manalo. Kaya labanan to, expect nyo na medyo intense to. Amen? Kaya aasa kayo ng hindi kayo masyadong involved, nasa gera ka nga eh. So, umpisa na natin. So, some of the enemies of soul winning, hindi ko sinabing lahat nandito eh. Kaya ang dami ko nakita dito lang sa chapter na to. By the way, kilala ang Matthew 23 na bilang the hypocrite chapter. Mabigat to. So, nasa series natin sa Matthew, nadaanan natin to. Gusto ko lang paunawa. Ano lang tayo mo, go-focus lang tayo sa soul winning topic. Obviously, napakaraming ano nito eh, napakaganda eh. Pero go-focus tayo sa soul winning para, of course, para malaman natin yung mga kalaban ng soul winning, and then, para matalo natin. Okay, so ito na, umpisa natin. Verse 2, dyan agad eh. So saying the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Sit in Moses' seat. Nakaupo sa upuan ni Moses. Ano yung sabihin ng may upuan ba si Moses? Nabasa mo sa Bible yun. Meron ba siyang upuan doon na something na... Ano yung seat na tinatawag? Meron sa Revelation tinatawag, Satan's seat. The devil. Ano yun? Sang ano yun? Ephesians ata yun. Tingnan natin. Para lang ano, Pergamos ba yun? Revelation 2:13. Satan seat nga. Sino yan? Sino? Pergamos. Galing ni Bada. So, sabihin nyo ng sinasabi na ni John na yung upuan ni Satanas nasa Pergamos. So again, yung 7 churches sa Revelation, nasa Asia Minor yan, modern day Turkey. So doon in-address yung Revelation. Anong sabihin ng upuan ni Satanas andun? Okay, sabihin ko na sa inyo. Nasa ng upuan ng presidente ng Pilipinas? Amerika. Yan. And then, the Oval Office. Diba? Kaya doon nangyayari yung ano talaga. Official, ano nila. Business. So, kaya sinasabi dito, yung the scribe and the Pharisees, alam nyo naman yung Pharisees and scribes, mga aral to, sila yung nagsusulat ng Bible and other things. So, panahon nila, especially pag nagsusulat ka, kaya mag-aaral kayo, ha? Importante, yung anak ko ngayon, tinuturuan ko, nakakatuwa ding obserbahan eh. Pero paano tayo natututo? Isa yan sa pagsusulat, diyan ka nag-iisip, spelling pa lang, pronunciation, din yung meaning. So, pero itong problema dito sa mga scribes, matalino silang matalino, kaso, example sila ng masama dito ni Jesus. And then the Pharisees, ito yung mga grupo ng tao, parang sekta, pwede mong sabihin ganun, na nung panahon nila, sila yung pinaka-strict at religious nung panahon nila, kalaban na naman ni Jesus.
Kaya anong sabihin nung gusto nilang umupo sa upuan ni Moses? Isabihin ng posisyon. Ito, sabihin ko na agad yung point number 1. Ano yung iba sa mga kalaban na soul winning or gospel or salvation? Number 1, religious phonies. Pamilya ba kayo sa word na yun? Ako, gusto ko yung term na yun, religious phonies. Pag sinabing phony, narinig natin. Hindi po yan maliit na horse, ha? Phony. Mga kunwari, mga peke. Not genuine or real. Okay? Intended to deceive or mislead. Okay? Sabihin dyan, talagang, matindi yung point natin eh. Itong point number 1, medyo kasi sila talaga yung bida dito or kalaban. Hiniwalay ko lang yung ibang points para mahimay natin, no? Pero number 1 agad sila. Bakit ang hirap mag-soul winning? Bakit hindi ma-win yung maraming tao? Kasi marami ng peke. At sila yung nakaupo doon. Samantalang dapat, kung re-represent talaga si Moses, re-represent na nila si Jesus. Inasabi ni Jesus, if they believe Moses, if they believe not Moses, siyempre, hindi sila maniniwala sa akin. So, the opposite is true. Kung naniwala sila kay Moses, maniniwala na sila kay Jesus. Karamihan ng Pharisee, hindi lahat, pero karamihan ng panahon ni Jesus, hindi naniwala sa kanya. So, alam natin, negative to, ha. So, number 1, religious phonies. Kalaban natin yan. Again, huwag niyo mapatayin, ha. Huwag niyo saksakin. Pero lalabanan natin. Paano? Anyway, another point dito pala, no, sa chapter na to, itong mga Pharisee and hypocrites, Pharisee and scribes, tinawag yung hypocrites, no, kanina, nabansin nyo. 8 times dito lang sa chapter na to, kaya nga hypocrite chapter tawag dito eh. Ulit-ulit, tapos mayroon pang exclamation point. Umisigaw si Jesus dito. Amen. So yung Moses seat nga, focus on position. Alam niyo naman siguro yan sa panahon na, ba't nagpapatayan yung iba sa politika, no? Kasi pag nakaposition ka na, kahit mga bata, alam niyo to. Ikaw na yung di-decide. Regardless kung tama o mali ka, susunod kami sa'yo kasi ikaw yung mayor, presidente, tama? In a way, okay yung kasi ayaw naman natin ng magulo, di ba? Kailangan ng structure kahit sa church. Ngayon, ang problema, ito nga mahipokrisi itong mga to, mas ginusto nila yung posisyon nila. Samantalang yung posisyon nila, dapat gagamitin nila para magampanan yung role. Role lang yun, office. Nang kung ano man yung mayor, gamitin mo yon para magawa yung pinaka-purpose ng office. Itong mga Pharisee, makikita natin mamaya kung anong ginawa nila. Mali. Kaya mag-iingat kayo dyan kahit bata pa kayo. Nabanggit ko sa inyo yung experience ko ng bata ko sa C80. May C80 kasi kami yun eh. Mga 4th year high school pa lang kami, politiko na. Sinong 4th year high school dito? Ilang ano ka na? Ganyan lang. Babata pa yan. Panahon namin, mag-politika na. Uy, pag sinabi ni Sir, pag ganito tinanong mo, ito sabihin mo, ha? Para maging, ano ka? Tawag doon? Yung core. S1, S2, tawag doon? Core. Hindi core commander, yung pinakamataas yun, di ba? Anong tawag sa inyo? Yun na yun. Alam mo? Hindi ko makakalimutan ako, nanonood lang ako. Parang ini-involve ako, dapat makiyan mga dito. Bahala kayo, ano. Ramdam ko na, hindi maganda eh. Pekian, plastikan. Kaya ganyan po yan sa politika even now. At even sa church. Hindi dapat, ha? Merong ito nga eh, mag-usapan natin yung mga kulto. Ayun na, next in line, no? Cults and false religion. Bakit yung mga Muslim ngayon? Issue ano rin sila. Gusto nila ng power, gusto nila na mapansin sila. Umaalis naman sila sa pinanggalingan nila, pupunta ng Christianong nation. Ano ba itong mga to? Gusto nilang sakupin. Yung philosophy nila, gusto nilang masunod, samantalang ginaya lang naman yun.
Naki-Bible kunwari to, Quran sila. Naniwala kalaban natin yan. Di ba again, nag-soul winning na. Ilang beses ko na-experience yan. Mga gantong edad lang, mag-nobyo. Muslim, sharean mo. Una, nakinig, pero tatanggap na ayoko niyan. Mapatayin ako ng magulang ko eh. Nakikita yung wicked religion yung Islam. Kahit ano sabihin nila in the surface, nag-ano pa yan sa Facebook, nag-advertisement pa. Gusto mong bumalik sa Islam? Ano ibig sabihin nun? Hindi naman ako nag-Islam. Kanya-kanyang diskarte. Islam daw yung original. Kanya-kanyang pandaraya, panlilinlang. Kaya ang hirap mag-soul winning. Kalaban ng soul winning yan. Nakita niyo yun? Tatanggap na yung bata eh. Alam mo sila, hindi convinced. Kasi papatayin ako ng... Tindi naman ng lahat. Si Raulo naman yung ano mo. Yung tinuturo sa kanila eh. Ano pa? Ganun din yung mga Catholic. Di ba? Kailan lang. Hindi ko matiis kasi si Pope Leo. Leo na ba yung ano? Kaya siya pinagpray. Anong pakialam mo doon? Ano ba yung ginagawa? Sino ba yan? Pero pinuposisyon nila sa ganun. Niloloko nila yung tao. Napaka-hypocrite naman kahit yung mga nag-welga ngayon, mga pari, madre, kunwari. Kaya nga, corrupt tayo dito. Corrupt yung religion natin eh. Sila. Mga hypocrite. Kaya yung mga tao, kung sila yung nakitang, ganyan ba ang Christianity, Katoliko, hindi naman nila alam yung Baptist. Hindi alam yung Bible. Kaya matitisod sila, wala nang pakialam sila mag-corrupt kasi yung pinaka-religion nila nagsasabi, alam nila na corrupt, plastic, hipokrito. Pero bakit andun pa rin yung mga Katoliko kung ano man yan? Yung pare, bakit? Gusto nila yung posisyon. Kasi marami sila naloloko. Kahit marami nakakalam ng totoo din, hindi nila sa kanya, automatic yan, ang salita nila talaga na makapangyarihan eh. Hindi nila sinunod, ginamit lang nila. O now, anong point number 1? Religious phonies. Kalaban natin yan. Bawat point dito, meron tayong solution. Anong gagawin natin? Alam natin, napakarami. Established yan sa community, sa mundo, sa history. To some degree, paano mo papaguhuin yan? Soul winning lang naman kasi hindi naman natin kailangan paguhuin ngayon yan eh. Kaya para ma-win mo yung kaluluwa, nanalo ko nila. Ano? Hindi madali. Pero point natin dito, learn, study how to deal with them. Aralin mo. Hindi madali again. Pero inaaralan natin yung matagal na. So, sino yung tinatamad na mag-soul winning? Minsan sabi, lalakas naman nila, biruin mo. Yung mga Katoliko, doon sa position minsan ng ng mga presidente, di ba? Kailan lang, sa mga mall, andon. Minsan sa trabaho nyo pa, pag ganun kalaki yung nyo, sa Smart, mayroong ganun eh. May sarili silang quarter ng Catholic. Minsan nagtatayo dun mismo sa opisina ng mesa. Paano mo lalabanan yan? Yung mga tataas na opisyal. Ganyan, mati iglesia ng Manalo, obviously, gaya-gaya na yan. Aralin mo. Mag-focus ka, unang importanteng magawa natin sa mga hindi ligtas, maligtas. So, aralin mo how to navigate this. Kahit may mga, alam mo ng phony sila eh. Peke yan eh. Huwag kang matakot dyan. Amen? So again, ulitin ko lang kaya natin inaaral to para maging mga soul winner kayo. Alam nyo, may panalo tayo. Hindi natin kaya panalo lahat. Hindi kaya paghuhuin lahat yan. Again, hindi natin papatayin yan. Pero may solusyon para ma-accomplish natin yung ating... Nagluluto ka ba? Lagyan mo lang Amen? Para maging soul winner tayo lahat. Kasi alam ko, I know for a fact, kaya yung iba tinatamad sa atin, umaano yan sa utak nyo eh. Amen? Ang hirap nyo, pastor. Yeah, may solusyon naman. Number 1, yes, may religious phonies. Panahon ng Panginoon, umubra ba sa kanya? Jesus siya. Pero nung panahon na yun, tao siya eh. Diyos din, pero in the form of human. Pero meron siyang solusyon. Amen? Kaya nga tinutuligsa niya. So, andito na yung pattern. Nandiyan na. Aralin mo, and then i-address mo. Para yung mga nakikinig, alam agad yung mga phony pala to, mga hindi naman totoo to eh. Gusto lang nito posisyon. Diba? Kasi pag tinanong mo, yung posisyon niya, si Pope Leo, ako nga pala may pupunta ako, pray lang ako, babalita pa. Tanungin mo sa Bible, di alam. Baliktad pa.
Eh kung malaman ng tao yan, tanggal ang influence nila. Again, kung matapang tayo. Eh paano kung hindi? Hindi ka makalabas doon. Kung isa, sasama ka na lang. Makikita mo naman sa mga marunong, ayaw mo pa. Amen? Huwag kayo matiso doon, huwag kayo matakot. Yes, may kalaban tayo, may sagot dyan. Alalin mo yung mga kasinungalingan nila, and then yung masamang impluensya nila, aralin mo lahat yun. And then, later, i-take on mo. Okay? Ito yung may example tayo dito, 3 to 7. No, 3 to 7, sabi po dito, nabinasa natin ito kanina, hindi ko na isa-isahin. Pero meron kasi dito ang sabi ni Jesus, bandang huli, ito nga mga Pharisee, mga peke ito, pero sabi niya, kung ano sinasabi nila, sundin mo. Ha? May sabi dyan eh. Pero, do not after their works, huwag sila susundin. Kasi huwag mong ipa-follow yung pattern. Na po na, sinabi ng pare, o ng ministro, si Rason ngayon, puro ganun na rin, no? Pontificate. Mga kapatid, huwag tayo magpapadala sa mga problema. Eh, lahat naman ganun eh. Diba? Oh. So, pero, ba't alam natin na phone niya agad? Di ligtas eh. Pupunta tayo agad dyan. Hindi ka pwedeng hypocrite yung mga lagi sinasabi, hypocrite itong mga to. Yan ang dapat natin makita. Kasi in the first place, kung di ka ligtas, anong papangaral mo? Tsaka dapat yung mga tao din, yun ang tanongin mo, Father, Brother, ligtas ka ba, Ministro? Kung malabo yung sagot, hindi sigurado, takbo ka na. Hindi ka dapat na nakikinig nga dun, ano saan ka dadali nun? Nasabi dito, pero sinabi dito, yung ibang sinasabi nila, gawin mo. Nakita niyo yung confusion? Malilito ngayon yung mga tao. Kaya ba doon, pag nag-ano si Poplay, yung amen, amen. Pati humalik sa idol yung mga bata, amen na naman. Samantalang amen lang, yung banal na ano yan. Pangalan na ni Jesus yung amen, alam niyo ba yun? Gagamitin na sa ganito, nalito yung mga tao. Kaya ang point ko dito, aralin nga natin paano yun navigate, no? How to deal with this lies and bad influence. May confusion, kaya andyan yung labanan. Huwag kayong magugulat pag tinanong kayo ng ganyan, kung ano man yan. Eh kung naaral nyo na yan. Amen? Tsaka tanggapin na natin mayroong ganyan eh. Panahon pa lang ni Jesus eh. May religious phonies na sa palagay nyo sa ngayon. So napakarami. Yung iba talagang, hindi ka yung Jehovah's Witness tsaka yung Sabadista, minsan nakapagpalit ko eh. Kasi medyo pa yung magkapareho talaga yan. Alam ko yung isa dyan ang galing doon sa isa. Hindi nagkakamali. Amen? Soul winning po tayo. Hindi tayo matatakot sa mga phony nga eh. So another point dyan, magpakatotoo ka. Ganito yung kung soul winning ka, tapos ikaw mismo, may alam mo na, may insincerity sa puso mo, hirap nun. Kalaban mo rin yun. Eh lalo pag sabihan ka pa ako nagsabi sa false teacher yan eh. Hindi madali. So ihanda mo yung sarili mo, pakatotoo ka, pero tanggapin mo may mga ganyang klase ng tao, ginagamit ng demonyo, alamin mo kung paano yan i-deal. Okay, number 1, religious phonies. Number 2, so 2 hanggang matapos po ito, puro actually applicable yan sa kanila eh. Iniwalay nating point para ma-address natin. So number 2, dito sa 5, nakita natin dito, sabi dyan, but all their works, they do for to be seen by men, of men. Eh, ba't na si Pope na pray? Maganda yun, basta, diba? Bakit mo tinutuloy siya? Nag-pray naman eh. May mga taong ginagawa yung mabuting bagay para lang magpakitang tao. Kaya lagi po yung pastor dyan, pananampalatayang pakitang tao. PPP wala yun. Ay, hindi, PPT. Para lang makita ng tao. Bakit? Ayan o. Dati pa lang gano'n na. Marami nang gano'n. Huwag ka magtaka ngayon. Bakit pakitang ewan yung mga yan kahit hindi ligtas. Sinasakyan lang nila yon. May dahilan. Again, kahit atheist po, magpapakitang tao rin yan. Mabuti kunwari.
Di ba? Si Bill Gates, kala mo, kesyo papamigay ko ang aking pera, yung iba naman naglalaway na. Hindi basta-basta ibibigay yun. Alam mo, ano ka doon? Again, hipokrito yung mga yan. Ginagamit lang yung niloloko yung tao. So, tama. Yan, so, anong sinabi dyan? Gandang point nito, no? So, kaya, pansinin mo yung mga false teacher, false pa. Madalas yan, sa damit pa lang, makikita mo na eh. Alam niyo ba yun? Pagkakaiba yung kanila para mapansin sila. Eh, basta ikaw, nakaganyan ka eh. Common na to. Kaya nga sabi ko, magganyan kayo. Salamat si, nakaganyan, no? Amen. Hindi dapat maging, to. Formal tayo dito, hindi lang si pastor nakaganito. Common to, kahit sa China, nakaganito yung mga tao, hindi nyo alam. Oh. So, hindi ito nagpapabida lang. Pero ano yung nakita niyo yung mga itsura ng mga false teacher na halatang halata, naka-robe. Ito dito mabanggit yung robe. Dito ba yun o sa ibang bahagi? Dito ata yun eh. Anyway. Pag nag-robe ka, normal ba na damit ng lalaki yan? Hindi. Ba't ka nag-robe? Ba't ay nakatoga? Special naman yun eh. Pinag-usapan ito, religious leader. Okay? Pagpapakitang tao para mapakita, uy, banal na banal siya kasi grabe. Tapos meron pa akong nakitang webs. Pinag-uusapan kung saan gawa yung ano ni Pope, yung ganyan, ano ba, ginto yung ganyan. Para yung mga tatanga-tanga hindi na maligtas. Nakamangha. Kaya pupunta yun, dadayo pa sa Vatican yun para lang makita yung walang spiritual eh. Pakitang tao, and then broad their phylacteries. Phylacteries, di nyo nabasa kanina, no? Pag-usapan na, ano yung phylacteries? Mga Hudyo naman to. Okay, meron mga gadget yan nalalagay sa ulo sa kamay. Gawa ng leather, nilalagyan kesyo doon yung salita ng Diyos, igagano nila, ilalagay doon. Tapos, kasi sabi sa Bible, ganun eh. Niliteral naman. Sabihin nung ilagay mo dito, kasi basahin mo, lagi mo naaalala. Eh sila, ganun eh. Pinapalaki pa, spiritual yun. Tinaano sila ng Panginoon dito, ininamak sila. And enlarge the borders of their garments. Nahalata niyo tatahi ako dati din. Pinag-aralan din namin yun eh. Siyempre, hindi mo na kailangan masyadong board yan kasi natabingan na eh. Sabihin nun, masyado ka maraming pera, kailangan mong sobra-sobra. Hindi niyo ba yun? Yung tatahi dito. Pansinin niyo yung mga murang minsan wala, konting tupi na lang yan eh. Yun na. Pero ibang malalaki yung boulder, kung ano man yung boulder na yan. Basically, nagpapapansin. Sa suot pa lang, kakaiba na. Hindi yung mga hipokritong to. So, nasa na tayo? Point number 2. Ito na yung ating chapter, no? Hypocrisy. Kalaban niya ng soul winning. Kaya ganun din tayo hindi lang tayo sa kanila nakatingin. Sa atin din, baka may hypocrisy sa atin. Kaya ka lang andyan kasi gusto mo magpapansin kay pastor, kung ano naman yan. Kay kapatid. Alam ba, nag-soul winning ako kahit alas 12 ng gabi. Walang hypocrisy sa atin. Kalaban yan. Pag hypocrite ka napansin ng tao, dala-dala mo pa rin yung pangalan ng church. Basta tindi nung yung member nyo dyan gusto winning kunwari, bandang uli, bastos din, kung ano naman yan, tamad naman. Hypocrisy. So huwag tayong gagaya dito, actually hanggat maaari, mas malayo tayo sa mga Pharisee. Huwag tayong masabi ang Pharisee. Kaya iba naman sinasabi lang na, Pharisee, parang ginagawang lang. Eh kung hindi naman totoo, wala yun. Pero pag nasabihan ka ng gano'n, kasi may nakita talaga, hirap na mag-soul winning. So, kalaban ng soul winning yan. Amen? So, solution, of course, avoid. No? Baging totoo ka, pag hindi mo alam, tinanong ka, hindi mo alam, huwag ka nang ganito yan. Sinungaling ka pa, pabanal ka, hindi mo nga alam eh. Hindi naman sabihin kailangan malaman lagi, di ba? Maulit-ulit na tayo dyan eh. Kung ano yung alam mo, ligtas ka, sabihin mo lang paano ka naligtas. Of course, yung mga basics dapat alam mo. Ngayon, pag tinatanong ko na anong history ng
ng church nyo na, yung 19, nasa ng Baptist. Malay ko. Andun na yon, sigurado ako kasi mayroong nagpatuloy ng pananampalataya eh. Kaya hindi ko sabihin nasa Poland. Pero iba may ganun eh. May naitutulong sila kasi meron din naman trace yan eh. Kaya pag di mo nga alam. Yung Bible version, anong codex, mga ganun codex. Hindi mo alam, huwag ka magmarunong. Ngayon, paghandaan mo later. Amen? So maging totoo tayo kasi kalaban ng soul winning yan, pag nakitang hipokrito ka, hipokrito din yung iba, ganyan yung iba, hindi naman tako na, si Pastor Kibuloy. Ay, pastor yun, no? Pastor ka din. Impostor yun eh, pero kalaban natin yun kasi hypocrite yun, tas yung iba, sabihin, baka ganyan ka din. Ganyan. Alam mo ba yun? So, kalaban natin again, magpakatotoo tayo sa lahat ng bagay hanggat kaya natin. Kahit maliliit na bagay, iba dyan, ganyan. Minsan, kwento mo, para lang, alam, punta ka doon, mahihiya ka sa church, talagang napakapangyarihan ng Holy Spirit. Oh. Isang punta mo lang doon. Ngayon, kung totoo, di okay. Pero yun nga, hayaan mo ng, may tawag dyan eh, yung pinapramp or yung, basta yun. So, hindi natin kailangan, totoo lang tayo dapat. Makilala kang ganun. Ito hindi exaggerated to. Accurate pag sinabi niya, ganun talaga. Totoo, hindi palabas, hindi propaganda, hindi pahanga, hindi hipokrito. Amen? Matinding charge ang pag sinabihan ka, totoo. Hipokrito ka. Hindi yan magaan. Mabigat na accusation yan, lalo pag totoo. Number 1, anong kalaban ng soul winning? Religious phonies and hypocrisy. Pangatlo, medyo mahaba to. Kwento ko na lang. Merong tagpo dito na itong buong block na to, passage, may kinalaman na naman sa seat. Nakita nyo, uppermost room and then chief seats. Ito literal na upuan. Kasi kahit po saan, di ba, kapag kinakasal, may tinatawag na presidential table. Andun yung kinakasal, andun yung principal, sponsor, mga minang na nagganon man sila, iba hindi eh. Sila yung ninang. So, okay lang yun kasi kasalan yun eh. Ngayon, ito pong mga religious leader, kahit yung sa pag naimbitahan, ganyan, di ba? Yung mga pare, kahit saan pumunta yun, nakaganon yan eh. Kung talagang pero public, mag-aalagay pa ng ganun yun, di ba? Makakilala silang pare, silang kumari. So, isa sa mga sign. So, pero again, reflect natin sarili natin, ha. So, ano daw, yung mga to, mga Pharisee hipokrito, gusto nila yung mga upuan na maganda, yung mga sila, pati greetings, pati pangalan. Di ba? Kaya si Pope, kaya tawag ng Pope, kasi hindi ko maanong Pope, kasi mag-Pope, Father yun eh. Tapos Holy Father pa tawag sa akin, loko-loko talaga itong mga to eh. Hindi na-realize ng mga ginagamit yung title ng Diyos sa kanila. Holy Father, sinabi na nga mamaya dito. Call no man your father. Upon the paano yung father mo? Father mo yun eh. Huwag niyong gagamitin title. At from what I know nga, actually, itong pati yung master, mayroon palang mga culture. Kaya ba, kung hindi mo alam, sa amin kasi, hindi lang bawal, pero sa amin, dinidiscourage yung sir, ma'am. Bakit? Ano bang ibig siya ng sir? Master. Mga Pilipino, sanay na doon. Kaya, unang pa lang namin sa amin, di sa amin, yan, actually, dinidiscourage namin, sir, ma'am. Pangalan lang, bastos na yun. Sa mga Asian, kasi lagi may po, di ba? Kaya sa kanila, equal ka pa rin kahit mababa posisyon mo, you're just working for the company. Di ba? Pastor, pastor. Pastor, ano siya yung pastor? Tagapaglingkod nga yung pastol eh. Pero ngayon, ginagawa nilang masyadong mataas naman. So, hindi tayo ganun dapat. Amen. Rabbi, master din yan. Father, di ba, ginagalang ang tatay biologically, tapos gagawin mo religious title sa'yo. Tinataas mo yung sarili mo. Isa lang ang master, si Kristo lang ang Panginoon. Bakit kayo magtatawagan ng ganyan? Magpapatawag specially. Oh, Holy Father. Demonyo pala.
At sabi dyan, but he that is greatest among you shall be a servant. Again, religious leadership ang pinag-uusapan dito. Kaya kung sinong gusto nyo mag-lead minsan, yun talaga nangiging leader nyo. Pero kung maayos yan, makapabuti kayo, kabaligtaran is also true. Pag loko-loko yan, itinaas mo, alam mong loko-loko, alam mong karnal, alam mong bola lang, itinaas mo pa, sige, pamumunuhan kayo niyan. Mapahama kayo pare-pareho. At sabi pa dito, whosoever shall exalt himself, famous shall be abased. Pag ikaw, tinataas mo yung sarili mo, ikaw ibababa ng Diyos yan. Hindi na sinabi dyan eh. Kasi later yan, kung mataas man si Kibuloy ngayon, nabagsak na ngayon, di ba? Si Duterte, yabang dati, kasi presidente. Ngayon, nagtatawanan siya. Pero ginagamit na platform naman ni Sara ngayon. Uy, nakakawa. Parang Cory lang din, saka Noynoy. Noynoy, ginamit din yung platform yun eh. Namatay si Cory, kasi nanalo si Noynoy. Kung mamatay din si Duterte, patay tayo. Unless matalino yung mga Pilipino. So, anong point dito? Ano yung tinataas dito na hindi dapat natin itaas? Gusto mo, importanteng upuan, pati yung tawag. Tawag pa lang sa'yo, parang superstar, megastar, ultra, ultra magnetic, Kahit mga pastor minsan, bishop, biblical yung bishop, pero ayoko ng reverend. Yung reverend naman kasi binatas kasi yan eh. Pag nagpa-ano ka daw, kahit ako, pag nagpa-sec ako, dapat reverend ang title mo. Sino nagbigay sa akin? No? Kaya sakyan mo na lang, yun ang nila eh. Kaya hindi na ako nagpa-sec eh. Intindihan? So anong gusto nilang point natin? Self-love and pride. Kalaban yan. Tsaka isa pa ko na, yun, Holy Father ka, mag-soul winning ka ba? Una, hindi, di naman ligtas yung mga yun eh. Yung napakataas mong minsan ayaw mo lumapit, di ba? Kasi parang hindi ko ka-level to, may kilala akong ganun eh. Hindi kita ka-level Pastor yan Anong sabihin nun? Hindi na mag-soul winning yun kasi nakita mo naman yung soul winning natin, di ba? Minsan kailangan mong akayin talaga. Bawat salita, kailangan mong yung mga mayabang, gusto niya magsasalita agad sa maraming tao. Lalo niyo ba ako? Ayaw niya ng isa-isa. Nabababaan sila. Kasi mataas ang pride. So ngayon, iyan niyo sa atin, sarili natin. Basta hindi naman ako ganyan eh. Pero iba sa atin, kaya walang oras soul winning. Kasi minsan naranasan yon, parang ayoko na. Yun lang. Naligtas sila, paano ako? Hindi naman nakitaas ni pastor eh. Gusto nyo, i-reward lang ko pa dito, paramihan tayo. Ito pala yung Yun ang pinaka-reward nyo kung naligtas talaga yan. Alam ng Diyos yan, alam niya rin yan. Kaya huwag yung niligtas mo, huwag mo na masyadong, niligtas kita ha. Pasalamat ka na rin. Kasi again, nagligtas ang Panginoon. Pero, ginamit ka lang. Kalaban ng soul winning niya pag masyado kang ma-pride. Hindi ka na mag-soul winning. Kasi gusto ko, ako na lang yung ano man yun. Anong mas mataas pa doon? Magdadala na ako ng maraming tao kasi magaling ako eh. And then, di ba? Iba pa rin yung personal. Yun lang talaga actually ang soul winning eh. Ngayon, kung maramihan niya, matataniman mo yan, iba siya tatanggap, iba actually di naintindihan, iba gumaya na lang, di mo alam eh. So kalaban ng soul winning yan pag ma-pride ka. Hindi ka nalalabas, ay mainit! Iitim ako. Ay, mataas ang pinag-aralan ko. Bakit ko kakausapin yung mga gusgusin dyan? Pilosopo yung pa ako niyan. Kaluluwa din yun eh. Amen. By the way, nang naligtas, nakaligtaan ko. So bago tayo mag-move, basahin natin yung mga hell verses. Para lang into perspective tayo. Anong pinag-uusapan natin pag soul winning? Langit at impyerno. Ano sabi sa Revelation? Alalahanin natin to bago tayo tamarin mag-soul winning ha. Ito yung very famous verse, lagi na binabasa to. And then, death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Totoo yan, mangyayari yan. Nakasulat na yan. Pag hindi yan naligtas, impyerno. Na-imagine nyo ba impyerno? Kahit makagalit nyo yan. Hindi nyo gusto mapunta sa impyerno yan. And whosoever was not found, inulit pa. Pag hindi na isulat yan, wala yan sa book of life. Hindi lang, sige, doon ka na. Hindi, tinapon eh. Kasi nga, anong pakialam mo pa doon?
Ano pa, sa Mark 9, paulit-ulit. Very unique tong sa Mark 9 eh. Paulit-ulit sabi dito. Yan, so hands into go to hell ha. Hell ang pinag-uusapan. Into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not and their fire is not quenched. So hindi, sana lumamig naman yung piano sa kanila, no? Hindi, may uod pa. Di kadiri yun. Kung pumapasok yun sa ilong, lalabas sa tenga. Alala yung tinapik natin yan. Hindi na namamatay yung uod. Paano yung init dun eh? Nakita natin yung sa ano eh. Nakita nyo ba yun dati? Sa BBC, sa ano. Nakakaiba yun eh. Pero may tumatagal po dyan. Ano pa? Ganun ulit. Inulit sa 46, inulit sa 48. Parang di ma-miss. Ang impyerno ay mainit. Hindi nawawala ang init hanggang magpaka walang hanggan. So, yan ang perspective dapat natin. Then, Matthew, last na lang dito. Kalimutan ko kanina. 10:28, very famous verse to. Para baka sabihin nyo, ano lang yan, paghihirap lang yung impyerno. Ibig sabihin ng paghihirap. Ng impyerno. Paghihirap lang yan dito sa lupa. Hindi, puno-puno nga daw ng apoy. Dito naman, fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him, which is able to destroy both soul and body in hell. So malinaw na magkaiba yung body and hell, body and soul. Pwede kang patayin ng body mo, pero yung soul mo hindi, napatay. Ibig sabihin kasi hiwala yun. Yung soul ay mananatili, pero kailan madidestroy? First, pag langit ka, okay. Pag impyerno, ibig sabihin, hiwalay na lugar yung impyerno sa paghihirap dito sa lupa. Kasi yung body lang nahihirapan dito eh. So yun ang perspective natin dito ha. Kaya hindi tayo dati tinatamad. Parang nakakatamad pastor eh. Ilang taon na rin akong mapupunta sa impyerno. So naka-100 na akong kaluluwa eh. Salamat naman. Eh paano pa yung another 100, another 1,000? Kasi minsan tinatamad tayo kasi parang commonplace na sa atin. Iba ngayon, excited ngayon. Sana hindi magtumigil. Lalo tayo. Ano nangyari? Somewhere, ano nangyari sa pag-ibig natin sa kaluluwa? Ano nangyari? Lumamig bang impyerno? Hindi. Tayo lang. Baka yung self-love natin, parang gusto natin, ako nakapagligtas ng ganyan, tapos anong kinita ko, parang baka iba siya, gano'n punta tayo doon. Una, religious phonies, kalaban ng soul winning. Number 2, hypocrisy. Number 3, self-love and pride. Ano pa? Ano pala yung solusyon doon? Sa pride, no? Don't look at self too highly. Huwag mong isipin yung sarili mo napakataas kasi tingin mo sarili mo na parang mas importante pa yung comfort mo sa kaluluwa. Again, hindi naman tayo sinabing araw-araw mag-soul winning kay. Schedule mo lang. Kung talagang hindi ka this week, next week. Hindi yung permanent na. Okay, move on tayo. Next, sabi dito sa verse 30 naman. Ayan pala sabi doon kung sinong itataas sarili niya, ibababa yan. Kaya huwag kayong mataas ang pride. Ang Diyos magbabasa yun. Dami na nangyaring ganyan. 13, pakibasa niyo po. Ready, go. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of heaven against men. For ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. Tindi po yan. Naintindihan nyo. Ang hipokrito! Sinasaratuhan niyo yung pinto ng langit. Pwede bang gawin yun? Yun nga, nilalabanan mo eh. Parang yung minamit. Sasolwin nga. Sinesolwin ko na to. Nakita ng tatay niya, huy, huwag mo siran yan. Ano yun? Ba't mo pipigilan mo sa langit yung tao? Diba? Wicked ka na lang pag ganun. Yung kanina nabanggit natin mga religious phonies, yung mga Muslim, yung sampole, walang langit.
Hindi, malilito na yung tao. Literal po yan, may mga taong hinahadlangan yung ibang tao na maligtas. Ayan, nakalagay na eh. Iba naman, mamaya tayo doon, pero iba nililito, yung iba naman nagpo-provide ng ibang lugar, ibang paraan. Sinabing isa lang ang daan, di ba? I am the way, the truth, and the life. No man coming to the Father but by me, sabi ng Panginoong Jesus. Hindi, pwede rin kay Buddha. Pwede rin kay Hindu, kung ano man yan. Itong mali talagang sinaraduhan. Pwede ba niya saraduhan yun? In a way. Alam niya, anak mo, tataliman mo ng kung iniwala pag may sabi, Bible ha, kalokohan yan. Pag ginanong ka, tas nasyarang ka, siyarang ka, hindi mo na matanggap kasi blinangko ka na eh. Kasi sabi dito, for ye neither go in yourselves. Sa Tagalog, kayo kasi, hindi kayo pupunta sa langit. Neither suffer ye them that are entering. Yung iba na mapupunta, hindi nyo inahayaan. Ang tindi nito, no? Anong point natin dyan? Ano bang kalaban ng soul-winning, religious policy, hypocrisy, self-love? And familiar kayo dito, alam niyo yung utak talangka. Crab mentality. Hello, check. Hello, check. Mic. Hello, check. Anong palitan? Ang tinig ako kunwari, iba at least may namit akong ganun eh. May mga ayaw makinig sa Bible. Pero yung anak mo, sige, yung anak ko na lang. Tama ba? Kahit paano nakaisip pa. Na kung ako sa impyerno, at least yung anak ko sa langit. Medyo negative pa rin yun, di ba? Pero at least yung ayaw nila mapahamak yung iba. Ito ibang level to eh. Hindi ka na sa langit, hahadlangan mo pa yung papunta na doon na may pag-asa pa. Kaya crab mentality, alam niyo siguro yan eh. Nakita niyo ba yung mga crab, di ba? Uy, makakakit na siya, hindi pwede yun, dapat ako. Sa halip na makakit siya, di tayo lang sa impyerno. Pamilyar po to kahit mga bata, alam niyo to, iwasan natin yan, ha? Ngayon ba, ina-apply sa mga Baptist siya, kunwari. Ito, ayoko sabi, mga Baptist, huwag mo nang pangaralan yung mga Baptist. Paano kung mali nga? Talagang pag diniagnose mo, hindi ligtas eh. Nakibaptist lang eh. O paano? May nagsabi kasi nun eh. Binabanata ko, Baptist din eh. So what? Si Jesus, Baptist din pinanatan si Paul. Binanatan niya si Peter eh. May magkakataon na ganun. Hindi namin lagi obviously. Pag mali talaga, mali. Parang yung nag-aaway ngayon sa online. Iba tinuro, ibang topic naman yun. Yung mga asawa daw, volunteer lang. Ibig sabihin, si mamaya, ayoko na dito. Alis na ako. Tama ba yun? Nasa kanya yun. Malaya siya. Binding nga yan. Ba't pa tayo nagpirmahan doon? May mga Baptist nagtutulong kayo. Kaya ngayon, tinulig sa anong isa. Sabi, tinatake mo naman ako. Minsan kailangan eh. Okay, so ay ibang bagay yun. Pero dito, ito, malala. Mga Pharisee, mga hipokrito. Again, apply mo yun sa lahat ng kulto ngayon. Itong sa iglesia ni Manalo, kayo sila lang daw, obvious na sa katangahan yun. Pero hindi, ganun. Dahil na pagandahan ng kapilya, yun, doon sila yung mga samasyo nga, ay, doon na ako. Ilan sa soul winning natin, ilan ang na-encounter yung ganun. Siya lang kita ang salita niya, maligtas ka. Ay, iglesia po ako eh. Ano ngayon? Ligtas ka ba? Ay, hindi po. Sabi sa amin, hindi ako may kinig sa ganyan eh. Sino nagsarado sa kanila? Nakita niyo yun? Kalaban ng soul winning. Crab mentality. Impyerno ako, impyerno tayo lahat. Loko-loko. So, ano solusyon doon? Don't follow after this stupid childish attitude. Diba, ikaw, kumpara ka sa talangka. So, huwag tayong, sila ganun, pastor, di ganunin din natin sila, hindi tayo ganun. Minsan nga, may mga, okay na tayo mapahiya, mapahamak, mahirapan. Huwag tayo magsasabi ng something na ikatitisod nila. Amen? Amen? Yung Katoliko, hindi ligtas yung yung Baptist. Basta Baptist, ligtas, ha?
Hindi tayo ganun. Anyway, tuloy ko lang to. 51 minutes na ako. Ayan pa tayong 4. Religious phonies, aralin sila at alamin yung mga kasinungalingan para malabanan. Hypocrisy, syempre, wag tayo maging totoo dapat lagi. Self-love, wag tayong mataas ang tingin sarili natin. Crab mentality, wag nating hayaan na maging ganun din tayo. Number 5, sa verse 14. Isa lang to, pero hindi rin ito. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you devour widows' houses, and for a pretense make long prayer, therefore you shall receive the greater condemnation. So, ibang bagay dyan, obviously, nasa tema na nung chapter. Pero ano yung unique dito? Ano yung sabihin ng devour widows? Alam niyo, widow. Ito yung sa panahon nila, kahit sa atin ngayon, mahirap ka na, wala pang asawa, mahirap ka talaga. Tapos sila pa yung pagsasamantala, pag sinabing devour, lalamunin. Ang pelikulang ganun eh, ang pinupuntire, yung mga walang laban na ano. Basically yung mga, ang dami scam ngayon, di ba? Hindi ka marunong, first time mong ano, may text, oy, nanalo ka daw, ano, click ka naman ng ganun. Magpadala ka lang ng ganito. Ganun ginagawa ng mga ano eh. Amen? Yung mga false teachers, sa palagay nyo, may giving din sa kanila eh. Kung anong mangyayari doon sa paasahin sila may reward ka sa langit, hindi ka nga langit. May sabihin, para sila nilamon, pati kabuhayan nila, awawang kawawa. Pero sunod dito, sabi, for a pretense, make long prayer. Yan, yung kay Pope Leo daw, Pope Leo. Balita pala, magpe-pray siya daw para sa mga, lindol. Ano magawa nun? So, pero lahat yon para lang, parang ito na rin yung hypocrisy, pretense. Okay? Point number 5, pretense especially for filthy lucre's sake. Kaya ang dami mga religious leader, kaya sila nagpapaka, sinungaling, kung ano man yan, alam nila merong prospect ng makakaisa. Hindi bago sa atin dapat yan. Ito sinasabi na sa atin eh. Anong kinalaman soul winning yan? Malaki, minsan sa soul winning, minsan kailangan din ng pondo, di ba? Yung saan pupunta yung support pag nakuha na ng mga pretentious people? Di sa kanila na, hindi naman mga soul winning. Soul winner. Nakita niyo yun? So, kalaban din natin yan na tayo. Reflect natin sa sarili natin. Manang kanina, nabanggit ko na sa hypocrisy, no? So, huwag tayo magpre-pretend na alam natin kung di natin alam. Amen? Kasi magkakatisyon tayo. Ikaw mismo, manghihina ka. Kaya ayaw mo na pala mag-soul winning kasi parang ramdam mo, parang may mali. Di pag-aralan muna natin. Huwag ka mag-pretend. Wala tayong tinatago dito kung napansin nyo. So medyo natawag natin. Kaya sabi dito, trust the Lord for financial provision. Yung iba kaya ganun, yung iba. Pag tumagal, may kakilala kasi yung ganun, parang nakapansin ko lang. Bandang uli, pinag-uusapan ng support. Ginagawa mo na yung kalooban ng Diyos. Pero, bakit parang naghahanap ng may mapapala ba ako dyan? Eh, napatunayan niya, 1, 2 beses, 5 beses, gusto winning ako. Hindi naman ako yumaman, Lord, ah. Pero, mamaya pa yung material, another point yun eh. Pero, especially, nagpe-pretend ka nga. Maraming gano'n ang pinaka-vulnerable dito minsan, marketing. Di ba? Marketing ka, medyo, kailangan bumili sila. Paano sila bibili? Yung mga sasabihin mo, ganito yan. Ganito. So, pretend ka na kailangan mo yan kahit hindi. Kasi yung mga propaganda mo, kailangan mo to. Ano ba to? Yung mga pang-exapalumate yung tiyan mo, kailangan mo ng mga napakamahal na Siyempre, pag ikaw, yun ang concern mo, kahit mahal yan. Hindi pala kailangan, pwede naman pala may ibang paraan. Ano pa? So, ingat tayo doon. So, hindi napababain nyo na pretense kasi medyo hypocrisy na rin yun eh. So, anong solusyon? Trust the Lord for financial provision. Okay? Focus on the task ahead. Pag nag-soul winning ka, hindi ka mag-iisip, magkano kaya kitain ko dito? Patay ka na.
Ganun exactly sinasabi mo dito. Ito mga Pharisees. Ba't niya sinabing devour widows' houses and then pretends to make long prayer para makaloko? Diba? At binanggit pa dyan, therefore you shall receive the greater damnation. Yung iba, impyerno, ikaw, mas matinding impyerno. May ganun ba? Yung iba sinasabi ganun may outer darkness, pero mayroon pang mas matindi. Kasi nga naman, di patas, di ba? Parang impyerno eh. Pero matinding iba ginawa eh. Diba? Kung ikaw sinong matinding si Fauci. Basta maraming loko-loko. Sobra. So, hindi naman patas yung isa, mainit. Kunwari, 1,000 degrees. Yung isa, 1,000 din. Ang pareho lang, hindi pa rin. Hindi ako nagpapatawa. May mga hint dyan sa Bible lang ganun. Okay, greater damnation. Move on tayo. Second to the last. Yes, third to the last. 15. Ito yung pinaka-ano natin Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourselves. So matindi ito Una, sinasabihan niya yung mga hypocrites na anak sila ng demonyo. Anak sila ng impyerno. So pati sa impyerno, nabanggit na kanina, di ba? Pero binabanggit dito na compass, land, and sea. Pag compass, pinapalibutan or pinupuntahan. Compass kasi about di ba? Ibig sabihin, masisipag to. Di ba? Ano gagawin nila? Ito mga iglesia ni Manalo, iglesia Soriano, nagyayabang nila yun. International na tayo, matagal na. May kulto na kami. Siyempre, hindi sabihin kulto doon, pero may simbahan tayo doon. Ang galing ng irony ng scripture, tingnan nyo dito. Kasi ang sipag-sipag nyo, ang layo na natin nyo. Makakuha lang yung isang, pag sinabi proselyte, parang disciple. And when he is made, pag nadisipulo mo na, you make him twofold more the child of the hell. Ibig sabihin, didoktrinahan nila yan para lalong sa impyerno at magdala pa sa impyerno ng marami. Nakita niyo yun? Anong point natin din soul winning? Big, great, and hard, but ultimately worthless works. Kalaban natin yung kasi again, naalala ko mga Baptist to magtrompa yan. Wala naman naliligtas. Pero mukha silang magaling. Yung iba dong mga hindi na nag-iisip, suportahan natin yung si ganyan, si pastor ganyan, tapang yan, May naligtas ba? Natin ba yun? Oo. Ang daming effort. Kasi yung iba, naghahamon pa yun. Dapat ganito rin kayo, ganito kami. O di yung ibang soul winning ngayon, ano mangyayari? Na gustong matuto, tapos tuturuan ka ng gano'n na worthless. Ma-intimidate, hindi ko kaya yan Hindi mo nung kailangan gawin yun Yun nga, kaya sa kalaban natin yun. May pinapabuhat sa'yo, hindi mo naman kailangan buhatin, madidiscourage ka doon, hindi ka naman gusto winning. Kasi ang hirap naman ito, kailangan. Nakakaya, tayo talaga nakakaya. Kasi wala nangyayari, wala nailigtas. Then, pinapamukha na sila na magaling sila. Ano mangyayari sa atin? Madidiscourage tayo. Kaya kalaban ng soul winning yan. Kaya, anong solusyon dyan? Kaya, palaki yan sila. Sabihin nila, marami kaming naabot ng salita ng Diyos. Ang iglesia ni Manalo. Kasi laki ng kapilya. Diba? Ang dami naman talaga. Naabot ng kasinungalingan. Pero ano tayo dito, minsan na-intimidate. Aminin natin, na-intimidate tayo. Ayun, ang late ng tingin mo sa maliit ka na nga. Ang late mo parang tingin sa sarili mo. So ngayon, ano solusyon dito? Ano tayo? Late natin, di ba ngayon? Kahit quality preaching, tunay na Bible, tunay na kaligtasan, ang konti natin. Mga style yung mga, hoy, mga sulpot, ganyan mo yan. Konti nyo naman dyan, mga church ba yan? Bye. So, kalaban natin yun. So, anong solusyon doon? Big, great, and hard, but ultimately worthless works. Pinapangalandakan pa nila yun. Kaya tayo naliliit. Pero ano yung solusyon doon? Ano yung dapat na nasa isip natin? Ano bang ginawa ng Panginoon nung panahon nila? Diba? Hindi siya, kahit Diyos siya, hindi siya binigyan ng malaking platform ng Panginoon.
Kung gano'n ang solusyon nun, dapat yun ang ginawa niya. Total, Diyos siya. Sobrang yaman niya, di ba? Patayo siya ng malaking church. Yun ang tunay na Jesus Christ Church. Di ba? Lahat yan, padaloy mo dito. Pero napansin natin, hindi gano'n ginawa niya. Ginagawa natin ngayon. Personal evangelism. Kaya kahit mali tayo, nagagawa natin yung gawain ng Diyos, gawin natin. Parang kahit anong business po, kahit anong kalagayan sa buhay ngayon. Gusto mo ba yung anak mo, Ate Mars, for example, laiting kayo, pamilya nyo, dahil, late ng bahay natin. Alam mo, mali yun eh. Kasi yan ang binigay sa inyo ngayon. Anong kailangan nyo lang gawin? Kung nasan kayo ngayon, pagyamanin nyo. Maliit na business ngayon yan, pagyamanin mo, tiwala ka sa Diyos. Kahit anong totoo yan po, kahit saan. Kahit maliit na kumpanya, yan, yung mga maliliit, mga maliliit na bata, maliit pang knowledge ngayon yan eh. Pero pagyamanin mo lang, aral, tuloy. Ganon din sa church. Kaya solusyon dyan, work and utilize what the Lord gives you at the moment. Yun ang solusyon doon. Huwag kang, international na kami. International baptism, mga ganun pa eh. Hindi, may local din kami. May local na, may centralized pa rin kayo. Hindi may tatanggi yun. Hindi tatayo na mag-isa yan. Tayo dapat, pasalamat tayo sa Diyos. Ganito tayo. Sabi nga siya, malambot yung puso ko sa mga missionaryong ganun eh. Kasi nakita ko kay Pastor yung alam nga, plastic sa Pastor. Pero totoo talaga. Pag naaalala mo paano ka nagsimula, kasi ngayon nagsisimula sila, lumalaban sila. Tulungan natin. Amen? Amen. Kung tayong papa nito, ang laki ng gawain. Gawain ano? Kung ano yung meron tayo ngayon, gamitin natin maayos, tapat tayo sa Diyos. Yung kalaban na yan, tataob yan. Actually, maniwala kayo, takot sa atin yan. Dito yung mga soul winner, mga talino yung mga dito, kunwari. Taob yan. Kahit pa ma-meet nyo, kunwari, yung anak ng sinong minister, for example, si Tricia, kunwari, na-classmate niya gano'n. Alam na alam niya yung Bible. Naku, taob yan. Pakamatay. Para nawin niyo ng baptism yung anak ko. Taob po yan. Sa Bible, may example niya si Paul, na witnessan niya yung anak na parang ni si Esau. Basta ka mag-anak ni si Esau, tinuoy mo yun. Si Paul yun eh. Nilalait din si Paul nung panahon nila eh. Alam niyo ba yun? Huwag yung malitin tingin yung sarili niyo. So kung anong meron ka ngayon, tiyagain mo yan. Basta di ako magaling magsalita. Sino bang magaling? Kung anong kaya mo, gamitin mo. Number 7, second to the last this morning. Ito medyo mahaba, 6 to 23. 16. Hindi ko na basahin. Basically, ang tinutukoy dito, yung temple. Okay, kinukumpara. Ang sinasabi daw ng mga Pharisee, hindi ka lang dapat mag-swear sa temple, dapat magbigay ka rin. Okay naman yung bigay eh. Pero ang kinumpara niya eh. Yung pag-swear or yung pananalangin sa Diyos, dapat meron kang bibigay na pera. Ito, magandang nito sa tithes eh. Oh. Sabi ito, woe unto you, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin. Kung di nyo alam yon, mga gulay tuloy, mga herb yan. Ibig sabihin, tama yun ha. Nagsasabi sa inyo, kunwari may nagregalo, kunwari, sweldo ni Jamie, kunwari, 100,000 sa, niya. May nagregalo sa kanya ng kotse. Regalo lang. Gain mo pa rin yun eh. Yung kotse, kunwari, 1 milyon. Magtatize ka ba sa 1 milyon? Dapat. Basta babenta ko ba yun? Ibig sabihin, equivalent. Alam na alam nila yun kasi pati, may nagbigay sa akin ng gulay, magtatize pa to sa gulay, namang 10% ng gulay na yan. Kasi stricto sila, in a way okay yun. Kaso medyo okay na, di ba? Alam niyo naman yun, kaya sabi ko kasi huwag na kayo maglagay ng barya dyan eh. Nahihirapan ako yung lang meron okay lang. Nakuha niyo yung ng Panginoon. Anong point natin dito? Una, totoo yung tithes, pero ang sinasabi ng Pharisee, dapat yung gold, yung offering mo, parang mas mahalaga pa daw sa temple. Tama ba yun? Alam natin hindi eh. Kaya ang point natin, anong kalaban ng soul winning dito? Materialism. Okay?
So, again, maganda yung mag-tithes. Okay yung gold, okay yung silver, okay yung pera. Kaya huwag mong kukumpara sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya yung tanong ko sa inyo dito, sinong tinatawag soul winning dito ngayon? Taas ang kamay. Wala. Ayaw aminin. Ito yung tanong ko dito sa inyo. Mag soul winning ka, magkano gusto mong sweldo ko sa'yo? Mari. Ikaw. Kasi gusto ko kayo lahat mag soul winning eh. Kunwari, die hard ako, talagang papangutang ko para lang pasweldohan kayo. Magkano gusto mo sweldo para mag soul winning ka? Ikaw. 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 Wala. Hindi, imagine nyo yung tanong. May mga ganyan po. Sabi kasi may mga hindi tatakbo yung ano pag walang ganyan eh. Ha? Sapat lang. Mga magkano nga, yung tanong ko. Reflect on the question ha. 10,000, pwede ba? Pwede na? Eh kung 5,000, tawaran tayo. Tatawaran kita. 100. 10 piso. So magkano? 100 di pwede, 5,000 pwede. 1,000. Di mo na-realize, trick question to. Anong halaga ng kaluluwa? Saka papayag ka ba na bayaran kami, sinabi na ng Panginoon dito eh. Yung mga tunay na lingkod ng Diyos, di yan nag-aabang ng bayad, nagkukusa yan. Kasi ganito, for example na lang, talagang kaya ko yung bayaran, for example. Mas mahalaga pa ba talaga yun? Tsaka sino magiging bida nun? Ako. Pero hindi nga rin eh. Una, hindi ko rin kaya. May problema rin ako sarili. So, ihintayin ba natin na bayaran tayo? Actually, huwag ka dapat bumain nga. Yung point dito, materialism eh. Kung nakuha niyo yung sinasabi dito, ang tinuturo daw nila, mas importante yung temple, pero dapat may anong pang... So, na-discern ng Panginoon yun, tayo dapat ganun din. Sandali! Pagkaluluwa na pinag-uusapan, pag-uusapan natin yung pera. Kaya sana naalala ko pa si Pastor Torres, si Brother Gis, nagtatanong yan eh. Ba't? Magkano support mo sa... Tatawa ko. Naiintindihan ko rin kasi galing ng GCF eh. Kaya may nakilala kami CCF, ganun ang usapan eh. Pastor ka sa ganyan, ganito bibigay sa'yo. Ikaw, Pastor Ace. Wala. Walang pinag-usapan kami ni Pastor dito. Magkano? Kasi kung di pa sapat sa'yo, na sumunod sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon para gawin yung gawain ng Panginoon, huwag ka na rin maglingkod. Kasi di mo naintindihan gaano ka-importante yun. Amen. Di mo naintindihan. Parang pinepresyohan mo yung gawain ng Panginoon, yung kaluluwa. Kuha niyo yun? So again, hindi ko na sa ating match, pero yun yung point eh. Huwag nyo ngayon, pakiusapan pa kayo. Yung sinasabi, bayaran ako, magkano ba yan? May mga ganun. Literal, may kilala kaming ganun. Magkano bigayan dyan? Magaling ang magsalita eh. Pakinom salita mo. Kaya na pa sinagtatrabaho ko for myself and my family. Saan ba tayo? So again, inaano ko lang, ina-reiterate ko lang to kasi napansin ko sa atin, ayun ko, parang meron na atang ibang bida sa buhay natin. I'm sure iba sa atin iniisip, paglaki ko na lang, pagpabutihan ko yung pag-aaral ko ngayon, pag lumaki na sweldo ko, Pastor, ibigay ko yan. Mautuwa akong gano'n. Pero kung di mo ginagawa ngayon, yung soul winning, for example, no, wala na natira. Load check. Hira, bumibigay yung ano. Tingnan nyo ito, mga estudyante, for example lang.
So, pangako ko yung pastor. Naalala ko tuloy sa dati. Sabi, pastor, pangako, makapag-abroad lang ako. Kasi tinuturuan ni pastor yung makapag-abroad. So, pag nakapag-abroad ako, saka ako magta-tithes. Pag malaki na yung sweldo ko, saka ako magta-tithes. Pag mayaman na ako, saka ako magta-tithes. Ganun din yun, pag matalino na ako, saka ako mag-soul winning. Again, pwede ka sumama lang eh. Malaking encouragement ka kung baguhan ka, tapos susama ka sa soul winning. Amen. At least marami-rami tayo. Amen. At pag soul winning ka, huwag ka na kasi mangot. E di parang ano ka rin doon. Kabaliktaran, sa halip na maka-encourage ka. Nakita niyo ba yan? So materialism, walang presyo ang kaluluwa. Kaya nga Panginoon Jesus mismo siya namatay. May presyo ba yun? Pwede mong bilhin yun. Ewan ko naalala yung ligtas kayo. Tinablad ba kayo doon? O dapat. Kasi impyerno tayo dapat lahat talaga. Yung Panginoon, nagkatawang tao pa, siya pa yung pinahirapan. So bago yun, nagturo siya ng katwiran. Pero bandang huli, yun talaga, kailangan niya mamatay para sa atin, magbayaran yun. O gaano yung babayaran nyo ba yun ng ano? Magkano? Walang presyo po yan. Kaya kalaban ng soul winning, ano? Religious phonies, hypocrisy, self-love and pride, crab mentality, pretense. Great works na walang worthless naman, and then materialism. So ano solusyon? Focus on the heavenly rewards rather. Okay, ganun po yan. Kung hindi ka makakasa kahit po yan, madalas yung mga pastor nag-uusapan, puro support ang nag-uusapan, magkano ganyan, ganyan. Parang ayaw kumilos eh. Pag walang support, nakakatisod. Parang hindi magmimisyon pag walang support. Eh, ang unang-unang proof na yun, dapat di kayo support eh, sa totoo lang eh. Anong gagawin mo dyan? Yan lang alam mong trabaho. Okay naman yung trabaho din talaga yun, intindihan natin yun. Pero, gaano ka-strong yung pag-ibig mo sa kaluluwa, enough ba yan para madalas, kahit wala ka, walang presyo yan. Go ka pa rin. Bakit? Intindihan mo, kahit wala ka dito, may reward ka sa langit, nakatingin ng Panginoon. Gusto yung maligtas yan. Gano'n yung kamahal yung mga kaluluwa. Namatay siya para dyan. Paano yung punta sa impyerno? Kaya nagkakasubukan talaga madalas sa ganyan. Again, yung iba sa inyo, wala naman nang hingi sa akin ng ganyan. Pero minsan yun nga, pinagpapalit natin eh. School natin. Sino, basta para ganyan. Trabaho. Business. Mas matutuwa pa rin ako dito kayo. Malitan tayo siya kasi hindi kayo nag-business na pumasok at nagbenta kung ano man yan ng Sabado, Sunday. Mas matutuwa pa rin ako pag soul winning kayo. At again, hindi ako to. So palagay yung Diyos. Mas matutuwa ba siya kung nag-ties ka ng mas mataas ng konti? Kaysa nag-soul winning ka, isa, dalawang kaluluwa ka for that week. So palagay nyo, alam natin sagot doon. Hindi ma-impress yung ang Panginoon ng konting 2,000 ano man yan. Nadagdag kesyo. At mas mataas ang posisyon mo. Mas komportable ka. Tapusin na natin. Last for this morning, verse 24. Malinaw naman po siguro yung message, no? Ito medyo ano na to, minor, no? Pero still, pakibasa po, ready, go. May sabihin nun. Ano yung nut? Sabi na iba, lamok. Basta maliit na insekto yan, nut. So tinutukoy niya, tinatawag niyang blind. Yung mga Pharisee, kasi daw, isa mga ginagawa nila, alam niyo strain, di ba? So yung maliit, ini-strain pa para mas maging pino pa, kung ano man yun. And then swallow ang camel. So parang ganito. Minsan masarap kainin yung mga pino, di ba? Lalo pag mahina ng ngipin mo, di ba?
Sige, ano mo yan ha? Pinuhin mo yan. Para hindi ako masaktan yung ngipin ko. Tapos, lalamunin mo na yung buong, parang may contradiction. Yun ang sasabi ko dito. May contradiction, may something's wrong. Parang hindi logical. Anong kinalaman soul winning yan? Medyo dadagdagan lang itong point na to, yung ibang point. Okay? Ang point ko dito, number 8, misappropriation. Misappropriation, so madalas nating marinig yan actually sa mga gobyerno na nagnakaw basically. So yes, yung tax natin dapat mapunta na sa, kunwari, sa kalsada, kaso anong mas mahalaga? Load check. Tayo na to, di ba? Load check. Ano mas mahalaga? Kalsada o edukasyon? Pareho. Pero ano yung dapat mas malaki budget? O health o armas? O economy? Yan. So dapat hindi mo ilalagay yung yung programa ng mga bakla. Mari, importante ba yun? Hindi nga eh. Pero ba't may pondo sila doon? Ito niyo ang sasabi dito. Ang tindi nyo naman, yung strain na tanar, swallow camel. Sabihin, mali yung appropriation nyo. Binigyan nyo ng mas mahalagang pahalaga, yung hindi mahalaga, at yung mahalaga, hindi yung pinahalagaan. Ano kailangan soul winning? Ganun din. So alam nyo sa maraming churches, tunay o hindi, alam nyo, nakita nyo, yung iba, anong ginagastos sa nila? Napakalaking auditorium. Yung magpipreach, mahina naman. Ay din lingkod ng Diyos, sinungaling, o politiko pa. Misappropriation, nakita niyo yun? So kalaban na naman natin yan. So hanggat maaari, kaya yung mag-aaral nyo, ayusin natin. Aral-aral talaga. Kasi ngayon marami ng subject ngayon na walang kakwenta-kwenta. Sinasakyan lang nila ang mga totoong nagtatrabaho, may mga tinatawag na essential worker, talagang hindi pwedeng wala yun. Pero iba, dito lang, patulad sa finance, ganyan yan eh. Asar ako dyan sa mga bangko. Ngayon, hindi tayo makawala. Ganun talaga, kailangan yan eh. Kaya sila, usually lang, pautang dito, tapos kumikita na sila. Yung totoo nagtatrabaho ito, yung magbabatak ng buto. Ito yung nagtatrabaho, nag-iisip, di-design, nagpapatakbo ng ekonomiya. Ganon din po soul winning. Imagine nyo, ganon ang ginagastosan ng church. For example, pagandahan. Ay, luma na itong tiles na to, kahit ayos pa. Palitan natin, kulay blue naman. Iba ganon, puro design, palaki, paganda. Pati music, okay naman yung music kung talagang, alam mo na, pero ano yung hindi mo dapat mawalan ng budget? Diba? Pastor, alam mo walang yung presyo. Yun nga eh. Sana nag-guess nyo yung sabi eh. Sa preaching na lang. Ano yung topic natin na dapat madalas na topic? Soul winning, tsaka siyempre labanan din yung maling turo. Kasi pag nalito na nga yung iba, hindi mahirap na rin i-soul win yun. Pero pag inaral natin, first point natin yun eh. Pag inaral mo, alam ng tao yun, madaling ma-address, yun ang binibigyan ng halaga. Hindi yung ma-feel good yung mga tao, may mga nagsasabi kasing gano'n eh. Ayaw nila ng ganitong preaching, ayaw bakit? Parang sakit sa tenga. Hindi sa lahat, iba natutuwa nga eh. Anong problema? Iba kasi gusto nila yung para silang dinuduyan. Sabi lang ko sa parang hinehele. Sarap makinig ng salita ng Diyos. Kasi pwede ako mag-preach ng gano'n eh. Ayoko ng gano'n eh. Pero may mga gano'n kasi pakiramdam nila yung mga tao. Itong mga tao to, ayaw nang sinisigawan eh. May preach. Mga gano'n, nakakaasar naman yung ganyan. Ba't ka nakakaasar in the first place? Pero mga ganitong preaching kasi bumabaon to. Amen. Yung dapat ma-address na address. I know for a fact, matigas ang puso ng mga tao. Including myself, kaya nga alam ko eh. Ito yung kailangan natin. Hard preaching. So iba, hindi gawin natin, lagyan natin ng kape dyan, ng
Dapat maganda yung design na okay naman yun eh. Pero pag nasobrahan doon, yung importante na wala o nabawasan, lagi sabi siya, may mga churches na walang soul winning program. Maniniwala ka ba doon? Eh, basta yung siguro, hindi nyo alam kasi hindi nyo na ano eh. Pero magtingin ka doon. Ang dami ko nakausap. Parang nabibigla pa. Ano? Ba't na ako tinatanong ng ganyan? Nanginginig. Markahan ka na, mayabang to. Yabang. Eh, yun ang trabaho natin. Kaya ang ganda, you blind guides which train at natin swallow camel. Pinahalagaan yung di mahalaga, nineglect yung mahalaga. So, marami pa po ito mamayang hapon. Amen? Kaya sana mag-solve na tayo, sana magising yung ating, magising sa atin. Amen? Dito ko, religious phonies, kalaban natin, aralin natin yan. Hypocrisy, iwasan, maging makatotohanan. Pride, self-love, wag. No? Huwag masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo. Kahit mga pastor, minsan, yan ang ano sa kanila eh. Di ako solve kasi ako nagtuturo dito eh. Kaya paano yung example, pastor? Gusto ko makita yung example mo. Paano mo ginagawa yan? Gaano ka kasipag dyan? Gaano ka katsaga sa kaluluwa? Diyan sila may inspire. Dapat pretense, club mentality, worthless works, materialism, misappropriation. Mamaya nga po, napakarami pa. So sana hindi kayo masama loob sa akin pag tinamaan kayo, amen? Meron tayong inaayos dyan. Naintindihan ko yung nakakatamad talaga. Kahapon lang talaga, sinubukan ko lang kayo eh. Kilala niyo siguro ako kahit sa dati na-inspire sila doon. Makita niyo naman kung paano yun. Tayo pa ba dito? Tayo pa ba yung tatama rin? Saklap naman oh. Okay, sige, kami ang hapon ulit. So, ngayon natin, kung may pagkakamali tayo, itama natin. Okay, so let's pray, Lord. Nakasalamat po sa mga salita. I pray na kayo po'y kumilos. Patawad po, Lord. Of course, alam niyo po gano'ng kahirap minsan yan. Daming kalaban. Iba-ibang atake, iba-ibang angulo, iba-ibang level, Panginoon. Hindi lang physical nga sa panahon namin, lahat spiritual. Laging sa tagiliran ng dali sa amin, Panginoon. So I pray, maging mas matalino kami, matibay, tiwala sa inyo. Masipag, Panginoon, mapagmahal, especially sa kaluluwa. Tindihan namin ang impyerno, hindi biro. Yung ginagawa ng iba, ginagawang i-redefine nila, Panginoon, langit impyerno. Ang linaw po sa inyong salita, hindi literal. Therefore, napaka-sama, Panginoon, kawawa ang pupunta sa impyerno. Ano ba naman yung 1-2 oras, 1 linggo? Panginoon. Yes, munting sakripisyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, maging mapagmahal, Panginoon. Hindi kami maghanap, Panginoon, ng carnal rewards. Minsan meron, salamat din po dyan. But ultimately, Panginoon, kayo magbayad, kayo magre-reward. That's our assurance, Panginoon. Hindi mawawala. Yan ay sigurado, Panginoon. Tulungan niyo bawat isa ma-overcome din. May kanya-kanya kaming pangarap din sa buhay, personal. At struggle din, Panginoon. Kayo po nakakalam niyan, therefore, kayo din po akong tumulong. Mabalance ito, Lord. Hindi namin ma-neglect yung importanteng gawain, mag-excuse man. Yung iba naman, Panginoon, nasanay na mag-excuse. Panginoon, patawaran niyo po kami. So, kailangan po, Lord, basbasan niyo namin kakainin, Panginoon. Salamat sa kapatuloy. Mag-provide. Yung fellowship namin ito, pagpalakas din. Activities later, Panginoon, kayo magbigyan ng lakas ng lingkod. Kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen.